Ito nangyayari kay Kibuloy. Do you think this is also weighing heavily on the Dutertes, or can this be used more as a rallying point for the Dutertes to gather their troops? Well, rallying point para dun sa mga member ng KOJC. Diba? At dun sa mga sympathetic na sa kanila. Hindi naman ganun kadami yun diba? Ang tingin ko more than anything else, mas may tama sa kanila yan. Dahil nga, ang lumalabas dito, sila ang tumitindig para ipagtanggol ang isang taong akusado ng rape, child human trafficking ng children, smuggling, 'di ba? At kung ano-ano pa, 'di ba? Yun yung yun yung taong pinagtatanggol nila 'di ba? At yun yung tao na nagsabi din na hindi ako haharap sa investigasyon ng Senado, pero pag meron ng kaso sa korte, haharap ako. Ngayon meron na. Meron ng kaso sa ilang korte, pero nagtatago apparently sa ilalim ng lupa doon sa KOJC compound. So medyo mahirap na ang nakikita na ikaw na supposedly kayo yung tumitindig para sa law and order, 'di ba? Kayo yung tumitindig para sa, 'di ba? Kamay na bakal, 'di ba? Para ipatupad ang batas. Biglang-bigla ganitong klaseng tao ang inyong pinagtatanggol. Dagdag pa diyan, ilang beses na siyang siningil. Bakit kaya hindi nagsasalita sa West Philippine Sea? At ang kanyang paliwanag ay, hindi kasi hindi ko hindi ko responsibilidad. Responsibilidad ang architect ng foreign policy, presidente, 'di ba? May mga ahensya ng pamahalaan na tututok diyan. Ganoon din naman dito 'di ba? May Department of Justice, may korte, 'di ba? Pero sa issue na ito, dahil kasanggan nyo yung si Pastor Apollo Kibuloy, sige, di ba? Magsasalita ako, di ba? Didepensahan ko, ipagtatanggol ko. So, hindi maganda yung dating Lalo na kahapon, di ba? Meron ako nakitang lumabas sa internet na kahapon, pinaghahambig na naman. Ito na, hindi na nga fair to di ba? Pero kino-compare na naman si BP Sara Duterte at si BP Leni Robredo. Si Leni Robredo na wala lang posisyon, ayun, nandun sa baha sa Naga, tumutulong sa mga binaha. Si Sara Duterte, nagsasalita sa KOJC at pinagtatanggol yung kanyang katropa. So, teka lang. Masama yung optics Attorney Barry, let me stop you there. Again, okay, take the side of the Vice President. Huwag niyo na po isama si Vice President Leni Robredo rito. Tama. Maling-mali Ba't ka naman tutulong sa mga nabaha, di ba? Hindi ka na nga Vice President, tutulong ka pa. I mean, let's stop this conversation. Medyo pangit. Baka may mag-comment na naman. Magpapaliwanag ka na naman. Magpapaliwanag ka na naman sa police station Yan ang problema sa'yo Nagpapaliwanag ka sa police station Teka lang, bago magsalita si Senator, may magandang rito. Barry Christmas 2025 Ayan. Yan naman. Yung pala, ganyan ang idea sa mga viewers natin Barry Christmas. Parang yung Cristo nasa gitna namin dalawa Hindi ko alam kung maganda yun o hindi. Ito, balik rin natin. Ganyan. Sino ba si Barabas dito? Depende. Okay. Senator Llamas. Yun nga, how big an issue ba yung si Kibuloy? Parang same question. Is it weighing heavily yung issue na yon sa mga Duterte? Well, mahalaga yan dahil si Duterte nga yung administrator Ibig sabihin, very close sila dyan, no? Nung secretary pa ng DepEd si Sara, pumunta nga siya sa rally sa Liwasan na ang sigaw, pabagsakin yung kanyang boss, si BBM. Ibig sabihin, willing siyang i-risk yun, yung relasyon niya sa kanyang boss para lamang masuportahan si Kibuloy. Kaya very close sila. Mismo si Digong, sinabi niya, di ba? Kung merong bibilin na bahay si Kibuloy, ang binibili niya 2, tig-1 kami. Kung may bibilin kotse si Kibuloy, ang binibili niya ay 2, tig-1 kami. Pag bibili yan ng barel, tig-1 kami, etc. etc. So ganun sila ka-close, no? Ganun sila ka-close niyan. Kaya talagang kung guguho si Kibuloy, affected sila Digong. Nagulat lang ako dahil dito sa incident, sabagay hindi na siya incident, 9 days na siya. Dito sa search warrant o warrant of arrest kay Kibuloy, OJC headquarters, hindi ganun karami ang pumunta. Several hundreds lang. Ang population ng Davao is 1.7 million. Ang Davao City is clearly a bailiwick of the Bakit ganun kakunti lang yung pumunta para depensahan si Kibuloy, no? Hindi ganun karami.
kahit pumunta pa si Vice President Sara kahapon o nung isang araw, hindi ganun karami yung crowd. No? Kaya mismo yung Davao City ay parang hindi kaya mag-people power. At least yung hinihingi ni ex-human rights lawyer Harry Roque na people power. No? Dahil parang hindi ganun kalaki yung mobilizable nila mismo sa kanilang bailiwick. No? Pero importante yan dahil pag nakulong, nahuli si Kibuloy na talagang pinangatawanan nila na kaalyado at saka kadikit pusod ay tatamaan sila. Tama. Kaya mahalaga yung issue ni Kibuloy. Kaya no less than President Bongbong dumiin several times sa issue ni Kibuloy. Diba? Sabi niya nung isang araw, dapat dali na yan sa logical conclusion. Ang problema sa mga Duterte, hindi strong point nila ang logic ang logical no? Medyo illogical sila. Kaya nakikita mo yung asta ni Vice President sa Senado at saka sa Congress, no? Parang masyadong mataas yung hinihingi pag sasabihin mo kinakailangan maging logical, no? Si Barry logical. I will take the side of the Dutertes. Hindi po importante ang logic sa buhay. Hindi po yan importante sa politika. Hindi po kailangan may lohika yung ating mga tagapamuno. Ilan po ako? Ayan. Mga trolls, baka naman okay na ba tayo? Okay. Mga gusto nyo madinig, sinasabi ko na ha. Okay yan. Okay. Okay ba? Baka magpaliwanag ka na naman sa pulis niyan. Hindi na. Tuloy-tuloy na to. Hintayin ko sa TikTok yung video na yan. Sinasabi mo na ang lohika hindi importante sa buhay. Hindi importante yan. Subukan natin yung kabilang tack, no? Kasi nga magsabi ka ng tama rito magagalit yung mga tao. Sabihin natin yung mali. Yan ang gawin natin. Pinack-check ko yung sinabi ni Senator, talagang 1.7 million pala ang population ng Davao City as of the last census. Galing May duda ka ba? Pag numero, may duda ako dyan Kala ko yung double check nakakanal na yan dati nung nag-compute on live program kaya dino-double check natin lahat, no? Anyway, very telling yan, no? Kung self-esteem, hindi ganun kadaling gumuho.